Hello, good morning po. Masyadong malalim ang iniisip kaya hindi ka agad nakapagsalita. Kumusta na po kayo, mga friends sa FB? Eto, nag-iisip ako. Malalim ang iniisip ni Lola. Nag-iisip ako sa mga nangyayari. Kasi mula nang magkaisip ako noong panahon noon, iba kaysa ngayon. Ngayon, nagkakagulo na sa mga politika, paligsahan na. Dapat magkaroon po ng pagkakaisa dahil nakakagulo na rin po, nakaka-stress. Parang palatandaan na talagang malapit na. Dapat magsipagbago na po. Kung sino nakaupo, sumunod lang po tayo. Kung ang Pangulong Marcos Jr., maganda naman po ang ginagawa niya. Kaya tulungan na lang po, magtulungan na lang po tayo. Noon, ipinoto ko din naman po si Duterte. Nagustuhan ko rin po yung ginawa niya na 10 years na bago ma-expire ang mga passport at saka yung mga lisensya. Gusto ko rin yun. Ngayon naman, marami din ginawa naman si Marcos. Yung baha sa Maynila, nawala. Marami siyang nagawa, nakatulong sa mga teacher, pinalaki ang kanilang mga sahod, nakatulong sa magsasaka. Ngayon, meron naman po siyang inano para sa bahay mahirap, marami mga pabahay, marami ibinigay na lupain sa magsasaka, pati kagamitang pagsasaka. Hindi na rin po mabilang, pati hospital. Mga nakabilang po sa ibang lugar, sa Russia, diyan sa Indonesia. Kaya pasalamatan na po natin kasi binigay naman po siya ng nasa itaas bilang mamuno sa atin dito sa bansang Pilipinas. Panalangin ko na lang po, wag naman sana ng magkagulo pa, lalo na po nangyayari sa West Philippine Sea. Dapat po yun ang ating pag-ukulan ng pansin para hindi naman po mangyari sa atin yung nangyari sa mga ninuno natin. Inabot sila ng ilang beses na giyera. Kaya sana huwag nang dumating pa uli sa ating mga apo, sa ating mga kabataan, sa next generation. Sana po magkaroon po ng katahimikan ng ating bansa. Payo ko lang po dahil senior na rin po ako. 71 na. Kaya nalulungkot din po sa nagaganap sa atin dito sa bansang Pilipinas. Kaya sana po matuwa na tayo at meron po tayong Pangulong nagmamahal sa bansang Pilipinas, nagmamalasakit. Iyon lang po. Salamat.